Hello, what's up mo? Ulit sa inyo mga kaibigan. Nandito tayo ulit sa ating YouTube channel, ang Corgis Haven. So, for today's video, tonight's video, ito tayo ngayon ulit. Ayan, si Basti, si Blue, si Sophie, at si Wado. Kung meron pa tayong dalawa, hindi pa sila tapos kumain. So, nandito yung ating dalawang apo. Ay, tapos na. So, hindi na kinakain ngayon yung dog food nila. So, yung dog food nila ngayon kinakain ay yung ibos na nilalagyan lang ng tubig. So, ito yung update natin dito na sila. So, medyo mahambon, kaya hindi natin mapapatakbo yung dalawang puppy natin. Mahambon eh. So, tingnan nyo ngayon si Rado. Ang ganda na ganda na ng kanyang photo. Smooth. Ayun, no? Napakaganda pagka tumatayo yung kanyang yung tail niya is naka-alert. So, ayun, ha? Sophie, silip mo dyan. Si Sophie mahilig tumungaw yan dyan sa tabing daan. So, chismosang aso. Tinitingnan niya kung ano yung mga nangyayari sa paligid. So, ito naman si Blue. So, baka bukas pag nag-walk kami, kasama ko si Blue at si Basti, come! Basti! Ayan si Basti. Basting Pogi. At si Rado. So, meron lang po tayong sasagutin na tanong mula sa ating mga followers. Tiyatanong nila, ano daw yung ginagawa ko para hindi raw maging mabaho yung aking mga alagang pogi. Actually, katulad ni, Basti. So, ano yan? Wala siya talagang amoy. Siyan sila. Ganon din si Rado. At maging yung ating mga dalawang apo rito na maliliit. So, ako ba daw ay araw-araw na nagpapaligo o ilang beses ako magpaligo sa isang linggo? Sa totoo mga ka-corgi, kung magpaligo ako ng aso is once a week lang. Isang beses lang sa isang linggo. Pagka, minsan twice a month lang nga pagka medyo maulan. Twice a month ako kung magpaligo. Hindi ako nagpapaligo ng daily. Kaya, sabi nga niya, hindi naman daw ba bumapakok. Totoo yung pagbang kagkakaroon ng amoy ng aso, it's a sign na hindi healthy yung alaga nating aso. Kasi ang mga aso po, ang mga alaga nating aso, kapag mabango o healthy sila, hindi po sila nagkakaamoy. Maliban lang po sa Shih Tzu. Kasi ang Shih Tzu kasi bakit may amoy sila? Dahil di po ba ang Shih Tzu ay maigsi yung kanilang nguso. So pag uminom ng tubig yan, dahil mabalahibo yung nguso nila, laging basa. Then hindi naman agad-agad natutuyo yun. So pag ang balahibo ng isang aso ay basa, may amoy. Magkakaamoy. So pagkatapos nun, ipapahid nila doon sana. Siyempre, magkakamot yan. O mapupunta ngayon, mababasa yung kanilang coat. So nagkakaroon sila mo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi healthy ang aso. Doon pag sa Shih Tzu, talagang nagkakaamoy sila dahil doon. Pero sa experience ko po, pagka ang aso natin is healthy, ay hindi po nagkakaroon ng amoy yan. Wala po silang bad smell. Kahit subukan nyo po, pagka kayo'y nagawin ng Marilao, Bulacan, message nyo ako, punta kayo dito sa kennel. Mayayakap nyo po yung ating mga alagang corgi dito na wala silang amoy. Then, wala naman, paano sila nagiging healthy?
So, yung daily routine, pinakakain ko sila once a day. So, ang pagpapakain ko sa aking mga alagang corgi at gano'n na rin po sa ibang alaga ko dito sa Public Kennel, ah, tuwing gabi. Dati morning ako magpakain, pero ngayong gabi, katulad niya, katatapos lang nila kumain, maging itong ating mga alaga, itong dalawang apo natin, maingay na. Kasi ang alam nila, pagkatapos nila kumain, sila'y palalapasin. So, balik tayo sa topic. So, gano'n nga, daily routine lang, pagkain, then naka-range sila diyan kasi kung gusto nila maglaro, tatakbo sila. So, talaga pagka ayan, maulan po. So, sisilong naman 'yan, eh. Sisilong naman sila, hindi naman sila mababasa. So, then meron pa ho tayong isang mapapansin niyo po yung isang room na 'yon, 'yan po, silungan din nila 'yan. So, nakaganyan lang po muna 'yan. Sisingit-singit sila diyan. Kasi ang corgi, isa pang karakteristiko 'pag nito, ang mga corgi kasi Sir D, ang gusto diyan yung nagsusuot din, parang may mace sila. So ayan, tingnan niyo po. Yan po, wala pong halong biro, yan po ay kumakain sila once a day lang, tuwing gabi. Dati umaga, nilipat ko sila ng gabi. Ang pinakakain ko lang nun twice a day, yung mga puppy. Kasi meron silang tinatawag na growth period. So, yung patlaki, para hindi sila maging atrasado sa kanilang growth. Ayan. Yan, morning and evening sila pagpakainin. Pero itong ating mga adult, ano na yan, every evening lang. So, gano'n lang, kasindi mga kaibigan ng aking pag-aalaga. Tingnan nyo si then naka-range lang sila, nakakawala, hindi ako nagkakainin ng aso, hindi ako nagkukulong. So, nakakawala lang yan sila. Dito kami magkakasama. Then di na, malamig ngayon ng panahon, umulan. Okay naman, no? Maging ito ating mga Pomeranian naman, nandito sa kabila. So, panik ko sila, eh. Dati nandito yung mga corgi natin, nandito yung mga Pomeranian. So, ngayon, tapos na kasing mga nawalay na siya, nawalay na yung mga tuta nito ni Blue, so nilipat ko na sila dito. Medyo, pasensya na kayo sa audio natin kasi umuulan. So, yero po kasi ito, kaya medyo naririnig nyo yung tunog ng lagaslas ng ulan sa bubong. So, yan, tingnan nyo po. Ayan. So, sana nakatulong yung aking pag-share ng experience ko. Lagi, tandaan nyo na po, pag ang aso natin ay healthy, wala po yung amod. Pero pagka ang aso po natin nagkaroon ng bad smell, meron na po problema yung aso natin. Unhealthy na po sila. Baka mamaya may nararamdaman na yung ating mga aso. So baka kailangan na nating ipa-check sa vet yung ating mga alagang corgi kasi baka mamaya meron na palang dinaramdam. So yun lang po yung sa tagal ko nag-aalaga ng aso, yun yung na-practice ko. Pagka may sakit ang aso, may bad smell. So sana makatulong yung aking sinil sa inyo. So, salamat sa inyong patuloy na panonood ng ating mga video. At kung meron po kayong mga gustong malaman pa regarding sa pag-aalaga ng aso ng ating corgi, just comment below. Sasagutin natin yan. I-try natin sagutin through my experience po sa pag-aalaga ng aso. Hindi ko kayo bibigyan ng sagot na hindi ko pinapractice. So ayan, mapansin natin, ating mga alaga aso. So ayan, mga tingnan nyo pa, mga nakaduwang sa akin. So maliban lang doon kay Rado, may sariling, so kasi si Rado, hindi pa siya katulad ng nagpo-focus. Kaya, pagka sumitsit ako, nagpe-pay attention. Ito, wala pa yun. Hindi pa siya, So, maraming salamat mga kaibigan.
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe at pakihit na rin yung notification bell para kung meron tayo mga bagong i-upload na video, ma-update po kayo. Then, paki-like and share para mapanood din ng ating mga kaibigan at baka kapulutan nila ng konting tips yung ating mga video. So maraming salamat po sa inyo lahat. So, see you on my next video. All goods!